Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 1131. Sa isang matunag na kaluskos, binasag ng Jade Gourd ni Jeric ang ulo ni Presbyter Philip, na ginawa siyang papel na pinutol ang mga kwerdas nito, na walang buhay na bumagsak sa lupa. Ang 12 ng mga presbyter na nakasuot ng pilak mula sa Eulogian Club ay namatay lahat sa ilalim ng kapangyarihan ng 8 espiritual ni Jeric. Mga armas. Sa kanilang pagkamatay, ang kakilakilabot na lakas ng masasamang tao ay makabuluhang nabawasan. Ang master ng kultong nakasuot ng ginintoang kalto, na nakasakay sa isang may pakpak na kabayo at nakasuot ng maskara, ay tumingin sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga presbyter ay mahuhulog ng ganoon kabila sa espiritual na mga sandata ni Jeric. Ang pagkawala ng napakaraming mga presbyter na nakasuot ng pilak ay isang dagok sa kanya at sa Eulogian Club na mahirap bawiin, na lubhang nagpapahina sa kanilang impluensya. Ang puot ay kumikislap sa mga mata ng ginintoang nakasuot ng kultong master. Hindi lamang nahuli ni Jeric ang kanyang anak ngunit nagdulot din ng matinding casualty sa kanyang mga presbyter at martialists. Hindi niya mapawi ang galit sa kanyang puso maliban na lang kung papatayin niya si Jeric. Whoosh! Hinubad ng master ng kultong nakasuot ng ginintoang kalto ang espadang nakasabit sa kanyang saddle. Habang hinuhugot niya ang kanyang espada, ang kinang nito ay nagpapaliwanag sa kalangitan, na nagpapalabas ng enerhiya ng espada na tila naghahati sa mundo. Ikinagulat nito ang mga martialists mula sa magkabilang panig na nakikipaglaban sa langit. Pinatay mo ang aking mga presbyter at martialists, binata. Ngayon, masasaksihan mo ang kapangyarihan ng aking Demon Dragon Sword. Sisiguraduhin kung wala kang lugar na mapagpapahingahan sa kamatayan, sabi ng ginintoang Panginoon ng Kalto gamit ang mga ngiping nagngangalit. Ang kanyang titig ay mahigpit na nakatuon kay Jeric, na lumulutang ng 12 ng talampakan ang layo sa kalangitan. Sa kanyang kamay, ang kanyang espada ay kumikinang na may gintong liwanag, kasing kinang ng sikat ng araw. Habang ang espada ay nagliliyab na may ginintoang liwanag, ang masasamang tipak ng itim na enerhiya ay makikita na umiikot sa paligid nito, na nagpapahiwatig ng isang bagay na kakilakilabot na hindi sa mundo. Nanatiling walang takot ang mukha ni Jeric habang mahinahong nagsasalita. Cult Master ng Eulogian Club, lumapit ka sa akin gamit ang Demon Dragon Sword mo. Ang mga mata ng ginintoang nakasuot ng kalto ay nagningning sa galit. Tanga at mayabang na bata, hayaan mong gabayan ka ng Demon Dragon Sword ko sa iyong kapahamakan. Hindi pa man siya nakapagsalita ay iniwagayway niya ang kanyang Demon Dragon Sword, nagpadala ng isang napakalaking strike patungo kay Jeric, na sinuspinde sa kalagitnaan ng hangin. Boom! Ang hangin ay nanginginig ng matindi, at isang mabagsik na bagyo ang hamampas sa kalangitan. Ang mga martialists mula sa Dragon Sect, kasama ang mga martialists ng Eulogian Club na nakasakay sa mga lumilipad na nilalang, ay inihagis-hagis tulad ng mga dahon ng taglagas na nahuli sa isang unos. Ang bagyo ay nagdala ng kaguluhan sa kalangitan sa itaas, na may mga gumugulong na ulap at kumikislap na kidlat, nakahawig ng simula ng Apocalypse. Kabanata 1132. Sa isang iglap, isang kidlat ang bumaril mula sa Demon Dragon Sword ng Golden Robe Cult Master. Ang kidlat na ito, na kumikislap na parang isang mabangis, may pangil na dragon, ay naglabas ng isang aura na may kakayahang lipulin ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang nakakatakot na kidlat na dragon ay direktang tumama kay Jeric. Samantala, si Lillian, Christine, Claire, Helene, Luna, at iba pa na natangay sa rooftop ng isang mataas na gusali ng mabangis na bagyo, ay nakamasid sa takot habang ang nakakatakot na kidlat na dragon sa kalangitan ay dumiretso sa Jeric. Namutla ang mga mukha nila sa takot. Kahit na mula sa malayo, ang tanawin ng dragon tulad ng kidlat at ang nakakatakot na presensya nito ay yumanig sa kanila, na pinupuno sila ng matinding pag-aalala para kay Jeric. Sa ibang lugar, sina Spencer, Tillman, Victor, Tiger, at iba pang miyembro ng Dragon Sect, kasama ang mga nakakalat sa paligid, ay nakadama ng lumalaking pagkabalisa para sa kaligtasan ni Jeric. Sa sandaling iyon, ang kidlat ng Demon Dragon Sword,
sa anyo ng isang serpentine dragon, ay tumama kay Jeric. Buong buo ang bumalot sa kanya ng nakabulag na bolt, na nilamon siya ng buo sa tiyan ng nakakatakot na dragon. Sa rooftop at sa iba pang lugar, sina Lillian, Christine, Claire, Helene, Luna, at ang iba pa, kasama sina Spencer at Tillman, lahat ay nagpipigil ng hininga, ang kanilang mga puso ay mabigat sa pag-aalala tungkol sa sitwasyon ng buhay o kamatayan ni Jeric. Katulad nito, sa itaas ng magulong kalangitan, ang gininto ang nakasuot ng kultong master, na nakasakay sa kanyang may pakpak na kabayo. Nakita ito, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matagumpay na kagalakan. Tumangala ang puno ng kulto at humagalpak ng tawa. Ha ha ha. Ang mayabang at ignorante na batang ito ay sa wakas ay natapos na sa kamay ng aking Demon Dragon Sword. Malinaw sa kanyang araw na si Jeric, na nilamon ng Maladragon na liwanag ng espada mula sa Demon Dragon Sword, ay walang alinlangan na mapapahamak. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pagtawa, biglang tumahimik ang gininto ang kultong master. Nasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya mapaniwalaan. Ang kidlat na dragon na lumunok kay Jeric ay nagsimula ng mabilis na lumiit, sa kalaunan ay tuluyang nawala. Sa kanyang lubos na pagkabigla, si Jeric, na itinuring niyang isang goner, ay nakatayo roon ng hindi nasaktan. Sa kabila ng natama ng kidlat na dragon, siya ay ganap na hindi nasaktan, walang kahit isang punit sa kanyang damit. Nanlaki ang mga mata ng master ng kulto na may gininto ang damit sa hindi makapaniwala, na parang nakakita ng multo. Paanong hindi namatay si Jeric? Pagtataka niya. Imposible yan. Ang kanyang Demon Dragon Sword ay isa sa 10 sikat na demonic sword sa Devil Realm, sapat na makapangyarihan upang patayin kahit ang mga king-level cultivator. Paano ito mabibigo na patayin si Jeric? Ang master ng kultong nakasuot ng gininto ang kulto ay labis na napailing. Samantala, sa lupa, sina Lillian, Christine, Claire, at iba pa, kasama sina Spencer, Tillman, at iba pang miyembro ng Dragon Sect, ay sumabog nang makitang hindi nasaktan si Jeric. Sa Fenceville, ang mga mamamayan na nagtatago sa bawat sulok ng lungsod, dahil sa mabangis na pagsalakay ng hukbo, ay ngayon ay unti-unting nahuhulog sa kanilang mga sentido. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan at tumangala sa langit. Doon, nakita nila ang mga martialists ng Dragon Sect na mahigpit na nakikipaglaban sa masasamang hukbo sa kalangitan upang iligtas ang mga inosenteng sibilyan ng lungsod mula sa pagkakatay. Nasaksihan nila ang mga masasamang kultong martialists na pinatay ng mga martialists ng Dragon Sect, na isa-isang bumabagsak mula sa langit. Siyempre, marami sa mga martialists ng Dragon Sect ang napatay ng masasamang hukbo at bumagsak sa lungsod. Pinuno nito ang mga mamamayan ng Fenceville ng takot, hindi sigurado kung matatalo ng mga martialists ng Dragon Sect ang masasamang loob. Hukbo. Nangamba din sila na ang buong Fenceville ay maaaring walang awa na nawasak ng masasamang hukbo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumitaw si Jeric. Hawak ang 8 espiritual na sandata tulad ng isang magsasaka na naghihiwa ng mga gulay, sinimulan niya ang isang mabangis na pagsalakay laban sa masamang hukbo. Ang mga bal-isang mamamayan ng Fenceville ay biglang nakakita ng kislap ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa na ito, na kinakatawan ni Jeric, na naging tanging tanglaw ng liwanag ng lungsod, ay hindi nagtagal ay nilamon ng isang kidlat mula sa espada ng master ng kultong nakasuot ng ginto. Ang mga tao ng Fenceville ay nahulog sa isang madilim na bangin ng kawalan ng pag-asa, sakit, at kalungkutan. Ngunit nang ang lahat ay tila nawala, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa kadiliman. Si Jeric, na nilamon ng nakakatakot na kidlat sa kalangitan, ay muling lumitaw ng hindi nasaktan sa harap ng lahat. Ang mga mamamayan ng Fenceville ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa. Ang lalaking nakita nila bilang isang superhero. Ang kanilang tagapagligtas na kayang protektahan ang milyon-milyong buhay sa Fenceville, ay hindi pa natalo. Naligtas sila. Sa buong Fenceville, milyon-milyong mga tinig ang sumabog sa tagay. Sige, bayani. Dapat manalo ang bida. Natalo ng ating bayani ang mga demonyong ito.
Sa ibabaw ng isang skyscraper, narinig nina Lillian, Claire, Christine, at iba pang kababaihan ang koro ng tagay sa lungsod na tumataas na parang tidal wave, bawat isa ay mas malakas kaysa sa susunod. Alam na alam nila na ang bayaning tinutukoy ng mga mamamayan ay walang iba kundi si Jeric. Isang pagmamalaki ang bomb alot sa kanilang mga puso. Sa katunayan, si Jeric ay hindi lamang isang bayani sa mata ng mga mamamayan ng Fenceville kundi maging sa kanilang mga puso. Sobrang proud silang lahat sa kanya. Sa itaas, narinig ng master ng kultong nakasuot ng ginintoang kalto ang hiyawan ng mga mamamayan ng Fenceville na umalangaw sa kalangitan, lahat ng mga tagay ng suporta para kay Jeric at mga sigaw ng pagsuway laban sa Eulogian Club. Nag-apoy ito ng matinding kislap sa kanyang mga mata. Kung talunin si Jeric, naisip niya, mahuhuli ko ang lahat ng nasa Fenceville na nagpapasaya. Kabanata 1133. Para kay Jeric at I drag sila pabalik sa Devil Realm, for I'm them to work and serve as slaves. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang master ng kultong nakasuot ng ginintoang kalto ay hindi masyadong nababahala sa mga sigaw ng mga mamamayan. Ang kanyang pangunahing layunin ay talunin si Jeric. Binata, hindi ko akalain na makakalabas ka ng hindi nasaktan pagkatapos na salakayin ng aking Demon Dragon Sword. Dapat ay mayroon kang proteksyong espiritual na sandata, tama ba? Malamig na sabi ng Kalto, habang nakatingin kay Jeric. Sa katunayan, sa mata ng kultong master ng Eulogian Club, posible lang na makaligtas si Jeric sa pag-atake ng Demon Dragon Sword dahil sa ilang makapangyarihang proteksyong espiritual na sandata. Tumawa si Jeric sa loob, ngunit nagkunwaring nagulat siya at sinabi sa pinuno, ang iyong pananaw ay matalas, guro ng Kalto. Mabilis mong nalaman na mayroon akong proteksyong espiritual na sandata. Totoo, mayroon ako, at hindi ako masasaktan ng Demon Dragon Sword mo. Kaya bakit hindi ka nalang sumuko ngayon? Baka ilibre kita. Ano ang masasabi mo, Kalto Master? Nang marinig ito, galit na galit ang master ng Kalto na may gininto ang damit sa likod ng kanyang maskara kung kaya't naging bughaw siya sa galit, napaikot ang bibig sa galit. Binata, huwag mong isipin na dahil lang sa mayroon kang protective spiritual weapon, maaari kang manalo laban sa akin. Mangarap ka kung sa tingin mo ay susuko ako. Galit na galit niyang sagot. Hey, bakit hindi mo subukan at tingnan kung may pagkakataon ka pang talunin ako? Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Jeric. Si Achille ay kumislap sa mga mata ng Kalto Master. Tumanggi siyang maniwala na ang proteksyong espiritual na sandata ni Jeric ay makatiis ng walang katapusang pag-atake mula sa Demon Dragon Sword. Sige, binata, tingnan natin kung kakayanin mo ulit ang kapangyarihan ng kidlat ng Demon Dragon Sword ko. Sa mga salitang iyon, naglunsad ng panibagong pag-atake ang espada ng Kalto Master, dumadagandong sa hangin. Isang slash na sinundan ng isa pa, pinakawalan ng kultong master na nakasuot ng ginintoang kalto ang kanyang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na welga. Ang kultong master na nakasuot ng gintong robe ay nagpakawala ng 10 atake ng espada ng sunod-sunod, na ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa sila. Habang ginagawa niya iyon, lumiwanag ng 10 beses ang kalangitan sa itaas ng Fenceville na may kahanga-hangang kinang. Ang kanyang 10 atake ng espada ay nagpatawag ng mabangis na hangin, kulog, at kidlat, na nagdulot ng kalituhan sa kalangitan ng Fenceville sa isang pagpapakita ng matinding takot. Ang mga strike na ito, na nagiging 10 serpentine, parang dragon na mga kidlat, ay walang humpay na tina-target si Jeric. Sa pagharap sa walang humpay na paghampas ng 10 sword strike ng Kalto Master, bawat isa ay sinamahan ng mala-dragon na mga kidlat sa gitna ng rumaragasang bagyo, ang ekspresyon ni Jeric ay nanatiling hindi nagbabago. Nang ang unang liwanag ng espada ay pinakawalan ng Kalto Master, si Jeric ay nag-alala ng ilang mga alalahanin kung siya ay makatiis sa lakas ng Demon Dragon Sword. Gayunpaman, habang papalapit na ang liwanag ng espada ng Demon Dragon Sword, malinaw na naramdaman ni Jeric na ang kapangyarihan nito ay hindi sapat na malakas para maalog ang kanyang mga kakayahan. Sa katunayan, napagtanto niya na ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa una niyang inaakala. Kaya naman, sa pagharap sa 10 sunod-sunod na welga ng Kalto Master,
Wala siyang naramdamang anumang panggigipit, tungkol sa mga ito ng isang nump. Kabanata 1134. Sa kalangitan sa itaas, si Jerick ay mukhang hindi nabigla sa walang humpay na 10 hampas ng espada ng Culto Master. Ngunit sa ibaba, sina Lillian, Claire, Christine, at iba pang mga kababaihan, kasama sina Spencer, Tillman, at ang mga martialists ng Dragon Sect, pati na rin ang milyon-milyong mamamayan ng Fenceville, ay hindi gaanong nakayanan. Naramdaman nilang lahat ang napakalaking kapangyarihan ng 10 sunod-sunod na pag-atake ng Culto sa kalangitan. Bawat surge ng espada ay mas malakas kaysa sa huli, ang kanilang kapangyarihan ay tila higit sa 10 beses sa unang pag-atake. Kaya naman nag-alala sila. Habang si Jerick ay maaaring nakatiis sa unang welga mula sa Culto Master, ang pagtitiis sa seryeng ito ng 10 magkakasunod, nakakatakot na pag-atake ay ibang kwento. Sa sandaling iyon, isa-isa, ang dumadagandong na sinag ng espada ay tumama kay Jerick sa kalangitan. Ang mga dumadagandong na dagandong, tulad ng mga nakamamanghang kulog, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa itaas. Nagiging maelstrom ang langit, parang babaliktarin ang langit at lupa. Habang pinagmamasda ng kultong master ang Demon Dragon Sword na nagpapakawala ng liwanag ng nakakabasag na espada nito, paulit-ulit na hinahampas si Jerick, kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang 10 sunod-sunod na strike sa Demon Dragon Sword ay hindi kayang gawing abo ang taong ito. Ang dumadagandong na dagandong ay umalingaw-ngaw ng 10 beses sa kalangitan. Sa wakas, bumalik ang kalmado. Ang hangin ay huminto, ang mga ulap ay nagkalat, at ang sikat ng araw ay sumilip, na pinaliguan ang lungsod sa mainit nitong ningning. Gayunpaman, sa kalangitan kung saan naroon si Jerick, nanatili ang isang nakasisilaw na globo ng liwanag. Ang globo na ito ay kumikinang na parang pangalawang araw, kahit na mas maliit kaysa sa tunay na araw sa itaas. Ang kultong master ay matamang tumingin sa mini sun-like orb of light na ito. Sa ibaba, sina Lillian, Claire, Christine, at iba pang kababaihan, kasama sina Spencer, Tillman, at ang mga martialists ng Dragon Sect, pati na rin ang milyon-milyong tao sa Fenceville, lahat ay nakatutok ang kanilang mga mata sa nakabibighani, malaaraw na globo. Nasuspine sa himpapawid, ang orb na ito ay naglabas ng nakamamanghang liwanag at isang kahanga-hangang enerhiya na nagdulot ng paghinga ng lahat. Nakaramdam ng labis na pagkamangha ang guro ng Culto. Ang malaaraw na globo ng liwanag na ito, na nagreresulta mula sa puro enerhiya ng kanyang 10 pagtama ng espada sa Demon Dragon Sword, ay tila sumasalungat sa paniniwala. Ngunit nang ang lakas ng liwanag ng espada ay tumama kay Jerick, hindi ba ito dapat na maging alabok at pagkatapos ay mawala? Bakit ang enerhiya ay nagtagal pa rin at hindi nagkakalat? Tulad ng pag-aalinlangan ng master ng Culto na may gininto ang damit at nag-aalala si Lillian at ang iba pa sa lupa sa kaligtasan ni Jerick, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang lumiit ang malaaraw na energy orb na lumiliit sa kalangitan. Mabilis itong nakondensed sa isang globo na kasing laki ng basketball. At ang bola ng liwanag na ito ay dumapo sa isang palad. Ang palad na iyon ay walang iba kundi si Jerick. Kabanata 1135. Nang makita ito, natigilan ang Culto. Akala niya may nakikita siya. Bilang ang mini-sun tulad ng enerhiya o lumiit sa isang basketball-sized na globo, Jerick, na dapat ay lubos na nawasak, muling lumitaw sa kanyang paningin. Nabuhay si Jerick. Para sa guro ng Culto, ito ay tulad ng isang bolt mula sa asul, isang hindi maipaliwanag na dagok sa kanyang espiritu. Ang kanyang 10 sunod-sunod na pag-atake gamit ang Demon Dragon Sword, na sobrang nakakatakot sa kanilang kapangyarihan, ay nagpaiwan kay Jerick na hindi nasaktan na walang buhok na wala sa lugar. Hindi makapaniwala ang Culto sa kanyang mga mata. Samantala, nang makitang ligtas at maayos si Jerick, sina Lillian, Claire, Christine, at lahat ng tao sa Fenceville ay yumanig sa lupa. Tagay pa ulit. Si Jerick, sa himpapawid, ay yumuko sa kanyang mga labi sa isang ngiti, tumingin sa nabigla na puno ng Culto, at sinabing, Eulogian Club Culto Master, nabigo ka ba na hindi ako namatay? Higit sa pagkabigo ang naramdaman ng Culto Master.
Siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang 10 sunod-sunod na welga, na naglalaman ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa paglilinang, ay sinadya na nakamamatay. Sa sandaling ito, ang gininto ang nakasuot ng kultong master ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Hindi lang niya nagawang saktan si Jerick sa kanyang 10 sunod-sunod na Demon Dragon Sword Strike, ngunit kulang din siya sa lakas para i-execute ang mga ito. Sa makatuwid, ang kanyang pangunahing prioridad ay ang mabilis na pagtakas. Kung hindi, natatakot siya na dito magtatapos ang kanyang buhay. Sa isang mapaghiganti na titig na pumupuno sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Jerick at sinabing, "Binata, huwag kang magyabang. Kahit na hindi kita kayang patayin ngayon, dahil sa kung paano ka nagdulot ng malaking pinsala sa Eulogian Club, hindi kita papakawalan ng madali." Isang malamig na tawa ang isinagot ni Jerick, "Sinasabi mo ba ang lahat ng ito para lang makahanap ng paraan para makatakas?" Nanlaki ang mga mata ng Kalto sa pagkagulat matapos marinig iyon. Hindi niya inaasahan na makikita ni Jerick ang kanyang mga intensyon. Sa katunayan, habang nakikipag-usap kay Jerick, ang mga kamay ng guro ng Kalto, na nakatago sa ilalim ng kanyang mahabang manggas, ay bumubuo ng mga selyo ng kamay. "Hey, Jerick, talagang matalino ka," sabi ng Kalto na may kasamang nakakatakot na tawa. "Ngunit kahit alam mong binabalak kong tumakas, hindi mo ako mapipigilan." Nang matapos siyang magsalita, natapos na ang mga hand seal na ginawa niya sa ilalim ng kanyang manggas. Boom! Biglang nag-vibrate ang hangin sa paligid niya, at isang pagsabog ng liwanag ang lumabas sa katawan niya. Ang mga sinag ng ginintoang liwanag ay sumabog mula sa gintong robe ng Kalto, na nagpapakita ng mga gintong rune na lumabas mula sa kanyang kasuotan. Maliwanag, pinapagana niya ang isang makapangyarihang espiritual na sandata na nagpapalabas ng napakalaking enerhiya. Nakatago sa loob ng kanyang robe ang Dragon Armor, isang top-tier na magical armor na gawa sa balat at buto ng dragon, na pinagkalooban ng mabigat na lakas ng dragon. Ang baluti na ito ay hindi lamang isang kalasag laban sa makapangyarihang mga kaaway. It harbored ang pinakamataas na kapangyarihan ng dragon, na, minsan. Kabanata 1136. Na pinakawalan, ay maaaring makatulong sa amin na makatakas mula sa pinakamapanganib na mga sitwasyon. Karaniwang pinipigilan ng kultong master ang paggamit ng buong lakas ng Dragon Armor, inilalaan lamang ito para sa buhay at kamatayan. Nakatakas. Dahil bihira siyang humarap sa mga ganoong katakot na sitwasyon, sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang buong potensyal ng armor. Sa kataas-taasang kapangyarihan ng Dragon Armor sa kanyang pagtatapon, kasabay ng pag-activate ng Matrix spell sa pamamagitan ng kanyang mga hand seal, ang puno ng Kalto ay puno ng kumpiyansa tungkol sa kanyang. Gayunpaman, ang puno ng Kalto, na puno ng kumpiyansa sa kanyang pagtakas, ay hindi kailanman naisip na siya ay masulok sa isang tunay na walang panalo. Sitwasyon. Habang tinatangka niyang tumakas gamit ang kapangyarihan ng Matrix spell at ang lakas ng Dragon Armor, nagpakawala si Jerick ng bola ng liwanag, pinalakas ng 10 beses na hampas ng Demon Dragon Sword. Sa isang dumadagandong na boom, direktang tumama ito sa Kalto Master, na hindi pa nakakatakas. Ang kanyang ginintoang balabal ay nagkapira-piraso, nagkalat sa kalangitan. Ang mga pira-piraso ng Dragon Armor sa loob ng kanyang roba ay nagkapira-piraso, at ang mga gintong rune sa armor na nakadilim kay Anil ay nawalan ng liwanag sa isang iglap. Ang kapangyarihan ng Dragon Armor ay ganap na naglaho. Nawalan ng lakas ng armor at naubos na ang kanyang cultivation, natagpuan ng Kalto Master ang kanyang sarili na hindi na-activate ang Matrix spell. Ang Matrix spell light na nakapalibot sa kanya, ang kanyang huling pag-asa ng pagtakas, ay kumikislap, hudyat ng pagbagsak ng kanyang plano sa pagtakas. Napatulala ang Kalto Master. Ang kanyang huling paraan para makatakas, ang Dragon Armor, ay nawasak ng ganoon lang. Para siyang itinulak sa isang bangungot na mas malala pa sa impyerno. Kung wala ang Dragon Armor, paano siya makakatakas? Bumalot sa kanya ang gulat. Ang tanging pagpipilian niyang tumakas ngayon ay tila nakasakay sa kabayong lumilipad,
ngunit alam na alam niya na, bagamat mabilis, hindi nito kayang pantayan ang bilis ni Jeric. Ang pag-asa sa lumilipad na kabayo para makatakas ay tila panaginip ng isang hanggal. Sa makatuwid, hindi pinili ng Kaito na tumakas sakay ng kabayo. Sa halip, nagpasya siyang magpakita ng kahinaan, umaasang maliligtas ni Jeric ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, alam ng isang mahusay na tao kung kailan magbubunga at kung kailan hindi. Hanggat kaya niyang malagpasan ang pagsubok na ito ngayon, maaari siyang bumalik sa Devil Realm at mag-regroup. Pagkatapos ay maaari siyang humingi ng tulong sa mga nangungunang figure ng Devil Realm. Sa suporta ng mga maimpluwensyang pinunong ito, walang alinlangang madudurog si Jeric sa alabok. Sa pag-iisip nito, ang guro ng Kaito, na magulo at nababalot ng dumi, ay hindi na nag-aalala sa kanyang dignidad o sa nasirang dragon. Baluti. Nakatingin kay Jeric, na nakatayo sa malayo na parang battle god, na nagpapalabas ng walang katapusang aura ng lakas, sinabi niya, Mr. Agosta, talagang kapansin-pansin ang iyong galing. Buong puso kong inaamin ang pagkatalo. Tumingin si Jeric sa guro ng Kaito na may malamig na ngiti, hindi mo akalain na ang ilang mga nakakabigay puri na salita ay maiiwasan kita, hindi ba? Mabilis na sumagot ang puno ng Kaito, si Mr. Agosta, bilang isang taong may napakatalino na talino, syempre, ay hindi ako pababayaan para lamang sa ilang magagandang salita. Kabanata 1137. Pero, paano kung pamunuan ko ang Eulogian Club para sumuko sa iyo? Iisipin mo bang iligtas ang buhay ko? Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng lahat, kabilang sina Lillian, Christine, at iba pa sa lupa, pati na rin ang mga martialists ng mga demonyong sekta na umaaligid sa malapit. Hindi nila inaasahan na ang kanilang Kaito ay magmumungkahi ng pagsuko kay Jeric. Ito ay isang hindi pa naganap na kaganapan, na nagpapahiwatig ng kumpletong pagbagsak ng Eulogian Club. Alam na alam ni Jeric ang intensyon ng Kaito. Gayunpaman, ang pagsuko ng master ng Kaito sa kanya at sa Fenceville Dragon Sect ay hindi isang bagay na maaaring pigilan ng mga martialists na ito. Tumango si Jeric, kung handa kang sumuko, at ang buong Eulogian Club ay sumuko sa Dragon Sect, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Gayunpaman, para sa pamumuno sa masamang hukbo, pag-atake at paglalagay ng panganib sa buhay ng mga karaniwang tao, kailangan mong harapin ang nararapat na parusa. Nang marinig na maaari siyang sumapi sa Dragon Sect at maaaring maligtas ni Jeric ang kanyang buhay, ang puno ng Kaito ay nagalak sa loob, na iniisip, hanggat nakaligtas siya sa krisis na ito, babayaran niya si Jeric at ang Dragon Sect sa hinaharap. Nagkunwari siyang magalang, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabi kay Jeric, handa akong tanggapin ang iyong parusa, Mr. Agosta. Mabuti, tumango si Jeric, nasiyahan sa tugon. Nang makitang sumang-ayon si Jeric sa pagsali ng Cult Master sa Dragon Sect, ang mga pangunahing miyembro tulad nina Spencer, Tillman, at iba pa sa lupa ay medyo nag-aatubili na hayaan ang kultong master na maging bahagi ng kanilang grupo. Para sa kanila, ang pinuno ng Kaito, isang figure ng Devil's World, ay kanilang kalaban. Ang pagsasama sa kanya sa Dragon Sect ay tila katulad ng kung paano sinisira ng isang bulok na mansanas ang buong Bar Isles. Iniisip nila kung ang bulok na mansanas, na ito ay maaaring ilagay sa panganib ang buong Dragon Sect. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pag-aatubili, susundin nila ang anumang desisyon na gagawin ni Jeric. Si Jeric, na lumilipad sa hangin, ay hinarap ang puno ng Kaito, dahil pumayag kang sumuko, tatanggalin mo ba ang maskara sa iyong mukha? Sandaling napawi ang tingin ng Kaito Master. Ang pagtanggal ng maskara ay nangangahulugan ng pagsisiwalat ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, na kahit ang mga presbyter na nakasuot ng pilak ng Eulogian Club ay hindi nagkaroon. Nakita. Sa paghiling sa kanya na tanggalin ang maskara, inilantad ni Jeric ang kanyang tunay na mukha hindi lamang sa matataas na ranggo ng Eulogian Club kundi pati na rin sa Dragon Sect, at sa milyon-milyong residente ng Fenceville. Aalisin siya nito ng anumang anonymity sa hinaharap. Kahit na ang kultong master ay labis na nag-aatubili sa loob, alam niya na kung hindi niya susundin ang kahilingan ni Jeric, hindi kailanman maniniwala si Jeric sa kanyang katapatan na sumuko.
At nang hindi nakumbinsi si Jerick, hindi niya maasahan na mailigtas ang sarili niyang buhay. Sa pagtimbang ng kanyang mga pagpipilian, napagtanto niya na ang pagpapanatili ng kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng lihim ng kanyang pagkakakilanlan. Kaya, itinaas ng Kaito ang kanyang kamay at dahan-daang tinanggal ang maskara sa kanyang mukha, na inihayag ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat. Ang tunay na mukha ng Eulogian Club's Cult Master ay biglang nahayag sa lahat. Mukha iyon ng isang lalaki na nasa edad 50 anyos, na may malamig, nagkalkulang tingin at mukha na minarkahan ng paglipas ng panahon. Tumingin si Jerick sa guro ng Kaito at nagtanong, "Ano ang iyong pangalan?" Yumuko ng may paggalang, sumagot ang guro ng Kaito, "Ang pangalan ko ay Gideon Wade, Mr. Agosta." "Sige, Gideon. Ngayon, sabihin sa lahat mula sa Eulogian Club na sumuko sa Fenceville Dragon Sect," utos ni Jerick. Pinipigilan ng puot sa kanyang puso, sumagot si Gideon, "Oo, Mr. Agosta." Pagkatapos, lumingon sa mga martialists ng Eulogian Club na lumulutang sa malayong kalangitan, tumawag si Gideon ng malakas, "Lahat ng miyembro ng Eulogian Club, pakinggan ito. Mula sa sandaling ito, nangako ang Eulogian Club ng katapatan sa Fenceville Dragon Sect. Lahat tayo ay susunod at magiging tapat kay Mr. Agosta." Nang marinig ito, ang malayong mga tagasunod ng Eulogian Club ay sabay-sabay na tumugon, "Oo, Cult Master." Gayunpaman, muling nagsalita si Gideon sa kanila, "Makinig kayong lahat, mula ngayon, hindi na ako ang inyong Panginoon sa Kaito. Apprentice na ako ngayon ng Fenceville Dragon Sect, at tanging si Mr. Agosta lang ang akin. Master. Gayon din, si Mr. Agosta ay ang iyong master din." Ang mga martialists ng Eulogian Club, na walang pagpipilian, ay umamin, "Oo, Cult Master." Bumaling kay Jerick, tinanong ni Gideon, "Mr. Agosta, mayroon ka pa bang ibang utos?" Akayin ang lahat ng miyembro ng Eulogian Club sa Fenceville Dragon Sect, bilin ni Jerick. "Oo, Mr. Agosta," sagot ni Gideon na may lubos na paggalang. Sa ilalim ng pagbabantay ni Jerick, pinangunahan ni Gideon ang 10,000 mga martialists ng Eulogian Club patungo sa Fenceville Dragon Sect. Samantala, ang mga mamamayan ng lungsod sa lupa ay masayang nagsaya, na ipinagdiriwang ang tagumpay ni Jerick at ng Fenceville Dragon Sect. Sina Lillian, Claire, Christine, at iba pang kababaihan, kasama sina Spencer, Tillman, at iba pang martialists ng Dragon Sect, ay umakyat din sa kalangitan mula sa matataas na gusali ng lungsod, patungo sa Fenceville Dragon Sect. Isang kalamidad na nagbabadya sa Fenceville ay naiwasan. Sa Fenceville Dragon Sect, ang libu-libong Eulogian Club martialists na sumuko ay inorganisa nina Spencer, Tillman, Laura at iba pang Vice-Sect Master sa Fenceville Dragon Sect. Gayunpaman, si Gideon, ang dating puno ng Kaito ng Eulogian Club, ay dinala ni Jerick sa isang malaking bulwagan. Sa bulwagan, ang mga mahahalagang figure ng Fenceville Dragon Sect, kasama sina Jerick, Spencer, Tillman, at Laura, ay umupo sa kanilang mga upuan. Si Gideon ay nakatayong hindi mapakali, nakatingin kay Jerick at yumuko bilang paggalang. "Mr. Agosta, maaari ko bang malaman kung bakit mo ako pinatawag sa bulwagan na ito?" Tanong niya. Kabanata 1138. Si Jerick, na nakatingin kay Gideon, ay nagsabi, "Kahit sumuko ka na sa ating Dragon Sect, pinangunahan mo ang puwersa ng Eulogian Club sa pag-atake sa Fenceville, na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming inosente. Dapat panagutin mo ang mga buhay na ito." Bakas sa mukha ni Gideon ang pagbabago. Mga Evilian. Naisip niya na ang pagsuko kay Jerick at ang Fenceville Dragon Sect ay maiiwasan siya sa mga kahihinatnan. Ngunit ngayon, ito ay tila hindi gaanong simple. Gayunpaman, walang kapangyarihan si Gideon na lumaban. Gustuhin man niyang lumaban ay hindi niya magawa. Sa pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay, tinanong niya, "Mr. Agosta, anong uri ng pagbabayad pinsala ang utang ko sa mga inosenteng taong ito?" Sumagot si Jerick, "Simula ngayon, maglilingkod ka bilang isang trabahador sa Fenceville Dragon Sect, na nangangasiwa sa paglilinis at lahat ng iba pang mababang gawain sa loob at labas ng Fenceville Dragon Sect."
Para kay Gideon, ang pagiging isang trabahador na responsable sa paglilinis at mababang tungkulin sa loob ng Fenceville Dragon Sect ay isang napakalaking kahihiyan. Ngunit kahit na may kahihiyan, itinago niya ang kanyang mga pagkabigo sa kanyang sarili, iniisip na hanggat nananatili siyang buhay, maaari siyang makahanap ng isang paraan upang maabot ang mga makapangyarihang tao sa Devil Realm para sa tulong, na posibleng mabaligtad ang kanyang kapalaran. Sa makatuwid, tumugon si Gideon kay Jerick, "Oo, Mr. Agosta. Handa akong maglingkod bilang isang trabahador para sa Fenceville Dragon Sect, na namamahala sa paglilinis at iba't ibang gawain." Tumango si Jerick. Bukod pa rito, para maiwasan mo na sakta ng sinumang Dragon Sect martialists o inosenteng tao, kailangan naming i-disable ang martial arts mo. Nang marinig ito, si Gideon ay lubos na hindi makapaniwala. Si Jerick ay mapilayan ang kanyang paglilinang. Para kay Gideon, ito ay parang bolt from the blue. Siya ay isang mahusay na level cultivator, na gumugol ng hindi mabilang na mga taon sa paghahasa ng kanyang mga kasanayan upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Gayunpaman, sa isang pangungusap lamang, handa na si Jerick na alisin sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapang pagtatanim. Siyempre, ayaw tanggapin ito ni Gideon. Nang malapit na siyang magprotesta, si Jerick, nakaupo sa Grand Hall, ay nagtaas ng kamay. Isang kislap ng liwanag ang bumaril, na tumama kay Gideon mismo sa mana core sa ibaba ng kanyang tiyan. Agad na naramdaman ni Gideon na nawasak ang kanyang mana core, ang kanyang huling bakas ng core energy ay naglalaho. Hindi siya makapaniwalang nabura ang kanyang cultivation ng ganoon lang. Sa isang kalabog, siya ay bumagsak, walang lakas, ang kanyang mukha ay namumula. Wala sa kanyang paglilinang, hindi lamang niya makontrol ang Eulogian Club, ngunit nahatulan din siyang mamuhay ng isang ordinaryong buhay, na walang pagkakataong bumangon muli. Pakiramdam ni Gideon ay nahuhulog siya sa isang nagyayelong kailaliman. Ang kanyang puso ay puno ng malalim na pagkamuhi para kay Jerick. Kabanata 1139. Sa gabi, sa piitan. Dalawang Dragon Sect martialists ang nag-escort kay Gideon sa isang stone chamber. Bang! Matapos itulak si Gideon sa silid na bato, mabilis na isinara ng mga martialists ng Dragon Sect ang bakal na pinto sa likod niya. Sa pagpasok ni Gideon sa silid na bato, nakita niya ang isang binata na nakaputi. Nagliwanag niya sa pag-asa, at napabulalas siya, Vincent. Sa katunayan, ang binata na nakaputi ay si Vincent, na nahuli noon ni Jerick. Nagulat na makita ang kanyang ama, nagtanong si Vincent, "Tatay, ano ang ginagawa mo rito?" Pagkatapos, na parang nabigla sa isang biglaang pag-iisip, lumiwanag ang kanyang mukha sa pananibik, at sinabi niya sa kanyang ama, "Tay, pinangunahan mo ba ang lahat ng Eulogian Club martialists na kunin ang Fenceville Dragon Sect? Naparito ka para iligtas ako, tama?" Sa harap ng tanong ng kanyang anak, hindi alam ni Gideon kung paano sasabihin na siya rin ay bihag na ngayon ng Fenceville Dragon Sect. Nang makita ang pananahimik ng kanyang ama at nakakunot ang noo, sumama ang pakiramdam ni Vincent. "Dad, bakit wala kang sinasabi? May nangyari ba?" Tanong niya. Dahil alam niyang hindi niya maitatago ang katotohanan sa kanyang senador, mamantong hininga si Gideon at saka isiniwalat ang buong kwento kung paano natalo ang Eulogian Club ni Jerick at kung paano siya nahuli. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, natahimik si Vincent sa gulat. Napagtanto niya na ang tanging pag-asa niya, ang pagdating ng kanyang ama upang iligtas siya, ay nasira. "Tatay, ito na ba ang katapusan ng Eulogian Club?" Nahirapan si Vincent na tanggapin ang malupit na katotohanan ito. Malungkot na tumango si Gideon bilang tugon sa kanyang anak, "Oo, tapos na talaga ang Eulogian Club, at ang aking cultivation ay ganap na hindi pinaganya. Hindi kita iligtas ngayon. Kung gusto nating tumakas, isang pagkakataon na lang ang natitira." Si Vincent, na nakahawak sa pag-asa na parang linya ng buhay, ay sabik na nagtanong, "Tay, anong pagkakataon natin? Sabihin mo sa akin." "Mayroon pa akong Jade Sleep ng Devil Realm, na nagbibigay daan sa pakikipag-usap sa 108 Devil Kings ng Devil Realm," sabi ni Gideon, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon.
Kung iuulat natin sa mga Haring Diablo na kinuha ni Jerick ang Royal Dragon Egg at planong sirain ang Devil Realm na may mga Orthodox cultivation sects at duminahin ang buong cultivation realm, tiyak na dadalhin nila ang mga demon cultivator sa Eldoria at papatayin si Jerick. Naningkit ang mga mata ni Vincent sa narinig. Ang Jade Sleep ng Devil Realm ay isa sa pinakamahalagang bagay sa Devil Realm, na may kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng 108 Devil King. Ang kanyang ama ay nagtataglay ng Jade Sleep na ito dahil siya ang kulto ng isa sa daang masasamang kulto sa ilalim ng kontrol ng 108 Diablo na hari. Sa Devil Realm, mayroong malinaw na hierarchy, sa ibaba ng Diablo na hari ay ang mga kulto, pagkatapos ay ang mga presbyter na nakasuot ng pilak, na sinusundan ng mga masasamang loob, at sa wakas, ang ordinaryong kulto foley. Sa itaas ng hari ng Diablo ay ang emperador ng Diablo, na bihirang lumitaw, dahil bihira para sa mga isyu sa Devil Realm na nangangailangan ng interbensyon ng Devil Emperor. Para sa isang Diablo na hari na personal na mamagitan ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Ito ay dahil ang mga Panginoon ng kulto ay ang kanilang mga pinakadirektang subordinate. Kabanata 1140. Sa makatuwid, ang bawat kulto ay nagtataglay ng isang Jade Sleep na nagbibigay daan sa kanila na direktang makipag-usap sa isang hari ng demonyo. Ito ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Vincent nang malaman ng kanyang ama na mayroon pa ring Jade Sleep ng Devil Realm. Binalata ni Gideon ang isang itim na singsing mula sa kanyang daliri at ibinigay ito kay Vincent, sinabing, ang Jade Sleep ng Devil Realm ay nasa loob ng storage ring na ito. Nawala ko ang aking cultivation at hindi ko mailipat ang Jade Sleep mula sa storage ring. Ikaw na ang bahala ngayon. Kinuha ni Vincent ang storage ring sa kamay ng kanyang ama. Kahit na si Vincent ay nakuha ni Jerick, hindi pinaganya ni Jerick ang kanyang martial arts. Habang iniisip ni Vincent ang pagtakas nitong mga nakaraang araw, mabilis niyang napagtanto na ang stone chamber na kinaroroonan niya ay tinataka ng lightning matrix spell. Sa sandaling sinubukan niyang lumabas, ay trigger niya ang matrix spell ng stone chamber, na magpapakawala ng bagyo ng kidlat na maaaring magprito sa kanya ng buhay. Kaya, kahit na siya ay nagtataglay pa rin ng kanyang paglilinang, ang pagtakas ay tila imposible. Gayunpaman, ang paggamit lamang ng kaunti sa kanyang cultivation para ilipat ang Jade Sleep ng Devil Realm mula sa storage ring ay magagawa. Habang hawak ni Vincent ang storage ring, ang kanyang palad ay kumikinang na may kulay purple na liwanag ng core energy. Sa isang push ng core energy at isang pag-iisip, isang crystal clear, palm-sized Jade Sleep ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang harap ng sleep ay inukita ng magagandang pattern at mga salitang, Jade Sleep ng Devil Realm. Ang likod ay nagpakita ng mga sinaunang at komplikadong disenyo ng rune, na nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Si Gideon, na nanunood sa kanyang anak, ay hinimok, Vincent, mabilis na ipasok ang iyong pangunahing enerhiya dito. Kasunod ng tagubili ng kanyang ama, agad na ibinuhos ni Vincent ang kanyang core energy sa Jade Sleep ng Devil Realm. Habang ginagawa niya iyon, nagsimulang manginig ang Jade Sleep ng Devil Realm at biglang nagliwanag. Pagkatapos, ang liwanag ng mga rune ay lumitaw sa ibabaw nito, na sinundan ng isang tipak ng usok na tumaas sa hangin, na kalaunan ay bumubuo ng silhouette ng isang tao. Ang figurang ito, na nakasuot ng malapad na itim at gintong robe na may mahabang buhok na bumababa sa kanilang mga balikat, ay nakatayong nakatalikod kina Vincent at Gideon. Bagamat isa lamang itong parang multo, hindi totoong tao, nararamdaman pa rin ni Vincent ang napakalaki, halos banal na presensya na nagmumula sa ethereal figure na ito.